Good evening and happy midweek to everyone. Before we start, let's close our eyes and pray. Our gracious and kind Heavenly Father, Lord, we are so thankful for this midweek service. We're able to gather together to have our service. May the lesson we're going to learn tonight be planted in hearts and mind and be able to use it in our daily lives. We will restore from our sins, all we ask in Christ's name. Amen. The darkness
Love, Time and softly, sweetly glide when there's love at home. Kindly heaven smiles upon where there's love at home. All the earth is filled with love when there's love at home. Sweeter sings the brook above, brighter beams the azure sky. Oh, there's one who smiles on high when there's love at home. Love at home, love at home. Time is softly, sweetly glide when there's love at home. Jesus, make me wholly thine when there's love at home. May the sacrifice be mine, then there's love at home. Safely from all harm and waste, with no sinful care distress, through the tender mercy bless, when there's love at home. Love at home, love at home. Time and softly, sweetly glide when there's love at home. Hello, narinig ako? Hello? Opo. Okay. Let's pray. Dear God, thank you so much, Panginoon, sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ikaw po, Ama, ang dakilang, tagapaglalang sa lupa at langit. Marami pong salamat, Ama, sa gabing ito sa aming midweek. Kami po ay nagpapasalamat sa midweek na ito na kami ay binigyan ninyo yung pagkakataon na kami po, Ama, ay makapag-worship sa inyo upang sa gayon, Ama, kami ay karapat-dapat sa inyo. Patawarin niyo nawa kami, Ama, sa aming mga pagkakasala sa inyo, sa aming pagkukulang sa inyo, Ama, upang sa gayon, karapat-dapat kami sa gabing ito sa aming pag-worship at sa inyong banal na pangalan. Sa gabing ito, bless nawa ang aming worship sa midweek na ito, Panginoon, ang bawat na mga participants, ang siyang magbahagi, Ama, ang ng inyong banal na mga salita. Nawa, Ama, paggawaran mo siya na inyong Holy Spirit, Panginoon, na mailahad niya, Ama, ang magagandang balita patungkol sa inyong mga banal na mga salita upang aming isakabuhayan ang mga mensahe na sa bawat buhay namin, Panginoon, ang makatuon dyan sa inyong banal na presensya. Maraming salamat. I-bless ang mga bawat isa sa amin, Ama, nang nagwo-worship sa inyo sa gabing ito. Ito'y aming hiling at pinasalamatan ka naming lubos. In Jesus' name we pray. Amen. Good evening po mga kapatid, and God bless everyone as we worship Him tonight. Our midweek worship is led by the Diamond Care Group, and as we can see on our screen, our participants are as follows. The one who led us in the Singspiration was Cheryl Garcia, and the opening prayer was led to us by Sister Cora Rosales, and the welcome remarks by yours truly. After my part, we'll be hearing the special or musical offering by Sister Marlene Gonzaga,
and after which it would be followed by a message from God through Brother Orbit Okdamya. And then the season of prayer will follow, and the closing song and the closing prayer by our speaker. I pray that we'll feel God's presence as we worship Him tonight. Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan? May dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan na. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay mong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay mong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon'y gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay mong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo.
Good evening po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat Sister Marlene sa iyong musical offering. Alam mo, yung iyong inawit ay bagay na bagay sa ating mensahe ngayong gabi. Hindi ko alam kung tayo ay nagkaroon ng parehong kaisipan, pero ang paksa ng ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa The Compassionate Savior. Tayo ngayon ay nasa ikatlong tema ng ating Sabbath School. Noong January ay Jesus the King. Noong February ay Jesus the Savior. At ngayon ay March, buwan na ng March, napakabilis ng panahon. Ang topic natin ngayon ay Jesus the Compassionate Savior. At ang ating aklat na pinag-aaralan para sa month na ito ay sa book o gospel according to Luke. At particularly, ang pag-aaralan natin ay yung nasa Luke chapter 7 verses 11 to 15. Ito yung kwento kung saan ay binuhay ng Panginoon ang anak ng isang byuda. Kaya tamang-tama, sabi ko nga, yung inawit sapagkat ito ay napakaganda na ialay natin ang ating buhay sa ating Panginoon habang tayo ay nabubuhay. So bago tayo magsimula, tayo muna ay yumuko sa panalangin. Dakilang Diyos, sa gabing ito, maraming salamat po sa pagkakataon na marinig ang inyong salita. Pagpalain ang bawat isa at ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa aming mga puso. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. So, ating pong basahin ang kwento na ito o ang isang tagpo na makikita natin sa Luke 7:11 to 15. At sabi dito, kung meron kayong mga Biblia, ay mari nyo kong sundan. Soon afterward, Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went along with him. As he approached the town gate, a dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the town was with her. When the Lord saw her, his heart went out to her, and he said, "Don't cry." Then he went up and touched the coffin, and those carrying it stood still. He said, "Young man, I say to you, get up." The dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. Yan po yung natala sa Luke 7:11 to 15. Ito ay isang pagtatagpo sa isang maliit na village na sa labas ng Galilee, sa Jerusalem. At ito ay tinawag na Nain. Ang sabi dito sa Hebrew, ang Nain, ang ibig sabihin nito ay pleasant o beautiful. Napakaganda ng pangalan niya, Nain. Pero sa pagkakataon ito, parang kakaiba sapagkat sa mga sandaling ito, itong tinatawag na pleasant town ay naging isang place of sorrow sa araw na iyon. Sapagkat isang prosesyon ang nagaganap, prosesyon ng patay ang nagaganap. At alam nyo, sa panahon na yon ay common na makita sa mga maliliit na village na nagkakaroon ng mga prosesyon ng mga patay. Sapagkat ang paglilibing, ito ay ginagawa sa labas ng gate o ng city gate. Ang gate dito ay isang meeting place,
isang crowd na nagdadala ng patay palabas, at isang crowd din naman ang naghahatid ng buhay papasok sa loob. Kaya dito makikita natin ang Panginoon sa gitna ng kamatayan at sa gitna ng buhay na kanyang dala. Ano? At maaaring itong miracle na ito ay masasabi nating unique, ang naganap dito, sapagkat ikinukwento ni Luke na ang ating Panginoon ay mayroong compassion para sa mga taong mahihina o yung vulnerable. At sinasabi din Luke na ang ating Panginoon ay may kapangyarihan sa kamatayan. Dito pinakita rin ng ating Panginoon na ang kanyang kapangyarihan ay kanyang ibinibigay kahit ito ay hindi hinihiling. At dito rin sa bayan ng Nain, nakita natin dito ang preview ng resurrection. Ang resurrection, ang kapangyarihan na ipinakita ng kaharian ng Panginoon ay dumating sa lugar na ito. Noong unang panahon, ang gate na tinatawag, ito ay isang place of transition. A place between inside and outside. Past and future. Kaya dito sa gate ng Nain, isang funeral na lumalabas ng gate at ang ating Panginoon na papasok sa maliit na bayan ng Nain. Ngayon, ang sabi dito ni Luke ay isang byuda. Ang inang ito ay isang byuda. Ang namatay ay ang kanyang nag-iisang anak. Noon sa kanilang kultura, kapag ikaw ay walang asawa, ay wala kang tagapagtanggol. At kung wala kang anak na lalaki, ay wala ka ring kinabukasan. Hindi lang siya nagluluksa bilang ina. Nawalan siya ng seguridad. Nawalan din siya ng kanyang pagsusuporta sa kanyang pang-araw-araw. At dahil nga sa pagkamatay ng kanyang anak, ay para ding nawalan siya ng kinabukasan. Kaya ang libing na ito ay hindi lang ito tungkol sa kamatayan ng kanyang anak. Ito ay para sa kanya, para na ring inilibing ang kanyang bukas. Alam nyo mga kapatid, mayroong mga libing sa buhay na hindi literal na kamatayan. Namatay ang isang pangarap, maaring tayo ay may mga pangarap na hindi na natin maari pang maganap, hindi na mangyayari. O maaring may mga nasira tayong relasyon, na hindi na natin maibalik. O nawala ang isang plano na ating nais na matupad, na hindi na natin. At parang dala-dala natin, ang kabaong ng mga bagay na hindi na natin kayang muling baguhin. Kaya dito, sinasabi dito sa verse 13, when the Lord saw her, nang makita ng Panginoon ang biyudang babaeng ito, mapapansin natin na ang isang mahalagang bagay. Dito, hindi niya tinawag ang ating Panginoon. Hindi siya lumuhod sa harapan ng ating Panginoon. Hindi rin siya humingi ng miracle o anumang himala. Pero ang Panginoon ay nakita siya. Diyan nagsimula ang tunay na habag sa pagtingin. Maraming tao ang nakakakita ng kabaong. Pero ang ating Panginoon, ano ang kanyang nakita? Nakita niya ang ina. Ang ina ang kanyang nakita. Maraming tao ang nakikita ang ating ngiti. Pero ang ating Panginoon, nakikita niya ang ating tahimik na mga luha. Kaya sabi nga sa verse
sa pagpapatuloy, sabi niya, don't cry. Nahabag ang puso ng ating Panginoon. Sinasabi ni dito na ang ating Panginoon ay nahahabag sa mga taong nakikita niyang malungkot. Kaya ang salitang ginamit dito ay nagpapahiwatig ng malalim na damdamin. Parang may kumilos sa pinakaloob ng puso ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi malamig ang ating tagapagligtas. Hindi siya walang pakialam. Hindi niya sinabi, ganyan talaga ang buhay. Minsan, ito yung ating mga naririnig. Kapag mayroong pumapanaw, ganyan talaga. Minsan naman ay sasabihin, hindi rin sinabi ng Panginoon na magpakatatag ka lang at lilipas din ang lungkot na yan. Sa halip, siya'y nakiramay. May tagapagligtas tayo na hindi lamang nakikita ang ating sakit. Nararamdaman din niya ito. Kaya, sabi nga ay, huwag kang umiyak. Kung isipin natin, parang kakaiba ang sinabi ng ating Panginoon. Sabihin ba naman sa isang ina na nagluluksa, huwag kang umiyak? Pero hindi ito pagbabaliwala sa kanyang sakit. Ito ay pahayag ng paparating na himala. Parang sinasabi ng Panginoon, sandali lang, may gagawin ako. Kaya ang ating Panginoon, kapag sinabi niya na huwag kang umiyak, ang ibig sabihin ito ay hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa. Sinabi sa talata, lumapit si Jesus at hinipo ang buyer o ang ataol. Alam niyo, sa batas ng mga Hudyo, ang paghawak sa patay ay nagiging dahilan para maging ritually unclean ang isang tao. Pero kilala natin ang Panginoon. Siya ay hindi nadudungisan ng kamatayan. Sa halip, ang kamatayan ay sumusuko sa Kanya. Hinipo niya ang kabaong at sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. At biglang bumangon ang patay at nagsalita. Kapag nagsalita si Jesus, kahit ang kamatayan ay napipilitang sumunod. Kaya sa kwentong ito ay paalala sa bawat isa sa atin na ang nakikilala tayo ng ating Panginoon kahit sa pinaka malungkot na oras, sa pinakamadilim na araw. Nakikita niya ang hindi napapansin ng iba. Nararamdaman ng ating Panginoon ang ating sakit bago pa niya ito ayusin. Kaya kaya niyang baguhin ang mukha ng walang pag-asa. Kaya kapag dumating ang ating Panginoon sa ating sitwasyon, ang tila katapusan ay maaaring maging bagong panimula para sa bawat isa sa atin. Huwag tayong mag-isip na wala ng iba pang paraan. Ngunit ang Panginoon, nakakatiyak tayo na kayang baguhin ng ating Panginoon anumang sitwasyon na ating pinagdaraanan. Kaya baka ngayon, ang iba sa atin ay may pakiramdam, may dalang mga kabaong na pagkabigo, may mga pangarap na parang namatay, o may mga sakit o problema na parang wala ng pag-asa. Ang dapat natin tandaan, bago pa tayo lumapit kay Jesus, ay nakikita na niya ang lahat. Bago pa tayo manalangin, nahabag ang kanyang puso. At kapag hinipo niya ang ating sitwasyon, ang mukhang patay ay maaaring mabuhay muli. Dahil
ang mahabagi nating tagapagligtas ay kaya pa rin patigilin ang mga libing ng ating buhay. Sana huwag tayong manatili na iniisip natin na tayo wala ng solusyon sa mga problema na ating pinagdaraanan o anumang mga nasirang mga relasyon, nasirang mga pangako, plano, nasirang mga pangarap, ito ay kayang baguhin ng ating Panginoon. Manatili lang tayong tapat sa Kanya at hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Naway pagpalain ng bawat isa sa atin sa gabing ito at patuloy tayong magtapat sa ating Panginoon. Ito ang aking dalangin. Tayo po ngayon ay tutungo na sa ating season of prayer. According po sa ating chat group, meron pong mga ilang request. Meron pa po bang nais pang isama sa ating panalangin? Huli po dito ay para kay Brother Charles Cameron. Siya po ay nag-undergo ng heart valve replacement at siya po ay ngayon admitted sa hospital. Okay? Pasalamat sa araw-araw na buhay, lakas ng family. Request po ni Brother Jazz. At yun pong nauna rito na request ay yung exam para kay Sister Christina Julian at sa family ng yumaong Serafin de Virgilio Jr. Okay, tayo po ay manalangin, tayo po yumuko. Dakilang Diyos, mahabagin, maunawain naming Panginoon. Kayo na nakakaramdam ng aming nararanasan, bago pa man namin, Panginoon, masambitin sa aming mga dila ang aming nararanasan, ito po ay inyong tinutugunan na. Bago pa namin, Panginoon, na bigkasin ang mga panalangin ng aming mga kapatid, ito ay alam na ninyo. Ngunit kami, Panginoon, ay patuloy na lumalapit sa inyo sapagkat alam namin na sa tuwing kami ay nananalangin, kayo ay maintim na nakikinig sa aming mga sinasabi. Nais ninyong marinig ang laman ng aming mga puso. Bigkasin ito para kami rin ay pagpalain. Kami ay lalong mapalapit sa inyo. Sa gabing ito, Diyos, nasaksihan namin na kayo ay isang Panginoon na mahabagin. Kayo ay mayroong compassion sa bawat isa. Ami pong inilalapit ang church sa mga sandaling ito. Ami pong hinihiling sa inyo na kami ay inyong tanggapin. Patawarin sa aming mga nagagawang pagkakasala, mga pagkukulang namin na hindi na namin minsan naiisip na nagagawa. Ngunit alam namin, Panginoon, na kayo ay Diyos na mapagpatawad. Kayo ang Diyos na sa sandaling lumapit ang inyong anak
ay hindi ninyo ito tinatalikuran, kundi ito'y inyong tatanggapin, inyong yayakapin, sapagkat kayo bilang isang ama ay puspos ng loob at mahabagin at maibigin. Sa gabing ito, kami pong inilalapit sa inyo ang mga kapatid na kanilang inilalapit ang kanilang pamilya. Narito po si Christina Julian na magkakaroon ng kanyang pagsusulit sa civil service sa darating na linggo. Panginoon, samahan po ninyo siya. Patuloy siya, Panginoon, na turuan sa kanyang pagsusulit na ito. Kayo nawa ang magbigay sa kanya ng karunungan para kanyang maipasa ang kanyang examination na ito. Kami pong dinadalangin, tangi-tangi na sa gabing ito, ang family ng kapatid ng aming Sister Rachel na si Serafin de Mejillo. Panginoon, sa mga sandaling ito, ang pamilya ay humihiling ng comfort sapagkat sa kanyang pagpanaw, Panginoon, ito ay nagdulot ng emptiness sa kanilang tahanan. Ngunit, Panginoon, kayo ay mas malaki. Kayo ay Diyos na nagpupuno ng mga kakulangan. Hindi niyo pababayaan ang tahanang ito ay malungkot, ngunit kayo ay nariyan para i-provide ang comfort, healing sa bawat isa, na kayo lamang ang nagbibigay. Iparamdam sa kanila, Panginoon, ang inyong presence, ang peace na kanilang magbibigay sa kanila ng lakas sa mga panahon ito. Alalahanin sila, O Diyos. Gayon din, dinadalangin po namin si Brother Charles Cameron na sa mga oras na ito ay nasa ospital at siya ay maaaring magkaroon ng heart valve replacement. Sa mga sandaling ito, O Diyos, aming ipinaubaya sa inyo ang kanyang procedure na ito. Tulungan niyo ang mga doktor na gagamot sa kanya, mag-oopera sa kanya, naway gawin silang mga instrument para maihatid ang ginhawa, ang healing at strength ni Brother Charles. Ganon din aming pinapasalamatan, Panginoon, sa araw-araw na buhay na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa. Sa gabing ito, patuloy ang panalangin ng pamilya ni Brother Jazz para sa kanyang ama at sa kanyang ina. Naway patuloy niyo silang samahan sa kanilang kalagayan. Ipagkaloob sa kanila ang lakas ng pangatawan. Ipagkaloob sa kanila, Panginoon, ang spiritual strength na kailangan nila. Patuloy sila, Panginoon, na makadama ng inyong healing power upang sila ay patuloy na maging malakas at muling maging masigla sa pananampalataya. Ang aming church, Panginoon, ay aming dinadalangin. Ang aming mga kapatid sa Barangay 160, huwag po pong hayaan, Panginoon, na sila ay manlamig sa pananampalataya. Patuloy nawa, Panginoon, na gamitin ang banal na Espiritu para bumalik sila, uminit muli ang kanilang kasiglahan na mapalapit sa inyo. At gayon din ang mga bata na natuturuan tungkol sa buhay ng aming Panginoon. Naway mabuksan ang kanilang kaisipan
sa pag-ibig ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain ang bawat isa sa amin sa gabing ito. Pagpalain ang aming mga kabuhayan. Pagpalain ang iba pang may mga sakit tulad ni Brother June. Pagpalain sila, Panginoon. Manumbalik nawa ang kanilang mga lakas. At patuloy na magkaroon ng mas magandang relasyon ng bawat isa, magkaisa para maisulong ang gawain sa lupang ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga dalangin ito na alam namin na inyong tinutugon at ipagkakaloob sa amin sapagkat hinihiling namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Let's sing "Oh Let Me Walk." Oh, let me walk with thee, my God, as in a walk in days of old. Place thou my trembling hand in thine, and sweet communion with me hold, and though the path I may not see, yet Jesus, let me walk with thee. I cannot dare not walk alone. The tempest rages in the sky. A thousand snares beset my feet. A thousand foes lurking nigh. Still though the raging of the sea, oh Master, let me walk with thee. If I may rest my head in thine, I'll count the joys of earth but lost, and feel me bravely journey on. I'll bear the banner of the cross till Zion's glorious gates I see. Yet, Savior, let me walk with thee. Muli po, Panginoon naming Diyos, kami nagpapasalamat na inyong ibinigay ang inyong anak para kahabagan ang bawat isa sa amin, sa aming mga kalagayan. Patuloy nawa ng biyaya ng aming Panginoon ang siyang aming madama sa araw-araw naming buhay at patuloy kaming mahanda sa inyong nalalapit na pagdating. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen.